maparanas niya. Tapos po, namisa ko talaga sa mga nangyayari na gaganap. Yung kagalingan, at yung kalakasan, at yung mga himala at pagpapala, ay talaga po aking nararanasan sa buhay ng aking mga anak, sa buhay din po ng aking asawa, ay aking po yung nararanasan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na siya po ay aming nakilala. Amen! Isang mapagpalang umaga nga po sa ating lahat. Talagang napakalulit po natin Panginoon. Kaya dapat po natin siya ipalakpakan, malakas. Nasabi nga po sa umaga ito, God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Thank you Lord. Salamat sa Panginoon. Ngayon po, tayo po ay dadako sa pasasalamat na naman po muli sa umaga ito. Na talagang ang Panginoon natin, lagi po natin kasama. Nasawitan pa lang po kanina, talagang nakasama na po natin ang ating Panginoon. Natunay nga po napakabuti na ating Panginoon sa umaga ito. Naginising po tayo niyan, ang anak, bago ang buhay natin, talagang siya po ang may hawak upang tayo patuloy na patatagin at palakasin sa kabila ng ating mga buhay. Diba po? Kaya naman po, makipagbukas po kayo sa akin sa Efeso, chapter 5, verse 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon po sa ating pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos, talagang lagi po natin isasama ang ating Panginoong Jesucristo dahil yun po kasama po ng ating Panginoong Diyos. Dahil siya po ay anak na ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yan, sa ating pagpapasalamat, talaga pong lagi po natin kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Maging sa lahat na anuman po ating nasa buhay, mga bagay-bagay, di ba po, mga sa ating buhay, na patuloy nga po tayo binibigyan, na himala, di ba po, na hindi po na tayo pinababayaan, na masadlat sa kapahamakan, sa sakit karamdaman. Kaya naman po, lagi po natin pasasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo na siya po ay ang namamagitan sa ating Panginoong Diyos, sa ating Diyos, di ba po? Kaya yun, sa umagang ito, patuloy po tayo magpasalamat na kung ano man po ang mga bagay, ay dapat lang po natin pasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun, nanyayahan ko po magpasalamat. Po sa girls mo na muna po tayo sa buhay po ni Sergio na Lisa. Palakpakan po natin ang buhay ni Sergio na Lisa. Mapagpalang lang po sa ating lahat. Yung pagpapasalamat ay papasalamat ako sa Panginoon. Tunay na ako napakabuti ng Diyos sa Biblia. Na kung saan talaga po, nung ako napadpad sa bahay pa ng bahay ko, ay tuluyan na habang nabago ang aking buhay. Yung mga dating mga pangarap ko na dati pag nakakita ako ng, sabi ko dati, pag namamalengke ako, tapos may nakakasabay ako sa pamamalengke na puro bariya yung pera, tapos sarili ko, iniipon-ipon daw nila yun. Sabi ko, kailan ko kaya magagawa yun kasi nga po, hindi ako makapag-ipon kasi nga puro ako utang. Hindi pa talaga tayo makapag-ipon pag puro utang. Tapos, nung nasa Panginoon ako, nangyari na ganap sa aking buhay, na-amaze ako, sabi ko, lahat talaga pala po, pag wala pa talaga tayo sa Panginoon, hindi niya ipaparanas. Pag tayo nasa Panginoon na, maparanas niya. Tapos po, na-amaze ako talaga sa mga nangyayari na gaganap. Yung kagalingan, at yung kalakasan, at yung mga himala at pagpapala, ay talaga po aking nararanasan sa buhay ng aking mga anak, sa buhay din po ng aking asawa, ay aking po yung nararanasan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na siya po ay aming nakilala. Una po sa Diyos at saka sa lingkod ng Diyos, sa buhay po ng pastor at sa mga lingkod po. Salamat po sa Panginoon. At ang lahat po ay sa Diyos po lahat ang kapulihan. Amen. Salamat po sa buhay ni Sergio na Lisa. Talaga naman po, kapag nasa Panginoon po tayo, lahat ng mga bagay-bagay ay talagang pagkalog na po sa atin. Di ba po kasi siya lang naman talaga ang may karapatan na magbigay sa atin noon. Kaya alam niyo po, sa lahat ng oras at panahon, lagi po natin pasasalamatan ang gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Di ba po? Inanyayahan ko pang susunod na magpasalamat si
Sino pa pa gusto magpasalamat ng Diyos sa kanyang buhay? Sa word po ni Sister Annabel. Yun po. Yan ang mga limited na palakpak para sa Diyos. Napagpala kong umaga sa atin lahat. Ang pinapasalamat ko lang po kay Lord, nung nakaraang linggo po is nagpa-check up po ako, nagpa-general check up. Kasi ang pakiramdam ko po, marami po akong nararamdaman. Ay nagpa-general check up po ako dyan sa Philippine Arena. Kasi kasi yung hindi ako kasi masyadong nakakalakad. Kaya yun po yung inano ko na magpa-general check up ako sa buong katawan ko. Nagpapasalamat po ako kay Lord na naghimala siya sa buhay ko ni isang sakit na naramdaman ko, wala po akong sakit. Lahat po yun, reflect ko, lahat po yung inano ng doktor sa akin. Yun po yung isa kong pinapasalamat ko kay Lord kasi ang akala ko, marami na akong nararamdaman, hindi pala. Wala pala yun. Tsaka isa pong pinapasalamat ko kay Lord, bagamat yung kinakasama ko is magkaiba man kami ng relihiyon, pero sa pabanggitan ni Lord, binago po siya lahat-lahat. Kasi dapat itong Pasko po is, nung wala pa siya doon sa sinasambahan niya, tuwing Pasko, nagse-celebrate po kami. Hindi kami nawawala ng cake. Kasi sabi nga nila, ano nga daw yun na birthday ni Jesus. Yun po sa Catholic, di ba? Kaya nagpasalamat po ako sa kay Lord na kahit iba man ang paniniwala namin, wala din pala silang Pasko. Tsaka isa pa po is yung anak kong lalaki, spoiled po yung sa ama niya. November pa lang, nag-iipon na kami ng paputok. Gumagastos yun ng 3,000 para lang sa anak niya. Magamat nagseryoso po siya dun sa relihiyon niya, bawal po sa kanya ang paputok. Ni isang paputok, wala po kami sa loob ng bahay. Ayun po yung pinapasalamat ko kay Lord. Bagamat magkaiba man kami ng relihiyon, pero lahat ng bawal, nandoon din sa kanila. Ayun po yung pinapasalamat ko kay Lord. Amen. Tunay nga po na sa Panginoon lang talaga pagbabago ng tao. Di ba po? Kasi noon, lahat ng mga gawa ng mundo ay sakop natin. Pero ngayon, hindi na po yan. Kasi pinaunawa na po sa atin na hindi po talaga dapat. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa buhay po ni Sister Annabel. Voice na lang po tayo. Ito po ang gusto magpasalamat sa buhay po ni Bradley. Salamat ka, David. Bago po ang lahat, ako ay bumabati ng isang palang umaga po sa akin. Ako po ay nagpapasalamat sa ating kung tayo ng Diyos kabuhay. Lingid po sa inyong alaman na nung anniversary po, nakakalang linggo ng ating anniversary. Bigla po sa mga pakiramdam na yung po ay nararamdaman ko na nung wala pa po sa Panginoon. Bali, ang nangyari po sa akin, tumaas po yung aking hyper acidity na sumasakit po yung aking sikmura. Yun po ay dala siguro nung wala pa ako sa Panginoon na sa mga bisyo na kasalanan na akin po pinataas ko sa aking katawan. Kaya ng Panginoon, at madalas malipasan ng gutom dahil sa pagsusugal. Yun po, nung nararamdaman ko ng anniversary, parang ayaw po akong papuntahin dito. Bali, nag-pray ko po sa Panginoon na siya po umawag sa aking buhay dahil alam naman po natin ang aking buhay dahil sa Panginoon na yung po ako ay pinili ko po makarating. At yung nakarating na po ako dito ng anniversary, naramdaman ko po yung magalingan. Pagkalat meron pang konti sa akin sa pura ako na sinabi ko nga po sa ating mga pastora na kung gamot. At sinabi na po sa akin kung dapat subalit, pinag-pray ko po muna kasi tinanong po ako ni Pastora kung itinaskat ko na daw. So, sabi ko po, hindi kaskat ko na. At hindi naman ang gamot. At salamat po sa Panginoon na pinagaling na po yung aking nakikasmura. Lalo po ako na sa Panginoon. Lalo po po ang trabaho kapag
sumasakot ng aking sikmura. Tapos pagtaan ng aking mga kapasiti. Halos isang linggo ako nakapagtrabaho. Halos yung magdala ang bagay na hindi ko magawa. Kaya nung ako na nandito na sa Jesus Maila, ito po talaga yung wala ng Diyos. Amen. Yung pagalingan, pagkulang ko natin sa Panginoon, lahat ng mga sakit ng dama, ay papagaling ko. Amen. Kaya napakabuti ko ng Diyos. Papasalamat din ako sa isang pag-iingat, gabay, proteksyon Amen. sa aming mga mahal sa buhay, mag-isa ng mga himala at pagpapala na patuloy ko niyang pinagkakalog sa amin sa mga nakalipas na linggo. Ito po ay labis kong pinagpapasalamat sa Panginoon at lalo na po yung mga nabuhay at sa bawat isa po sa amin. At ang lahat po ng iyan sa Diyos. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa buhay pa ni Bradley. Na, di ba po, kapag tayo ay nasa Panginoon, talagang diablo ay kumikilos. Sa atin lahat, di ba po? Pero, alam mo po, ang diablo, hindi po dapat natin yan bigyan ng pagkakataon sa buhay natin. Di ba po? Siyempre, sa lahat sa atin, nandiyan po yung diablo na talagang hindi ko sa tumitigil. Pero alam niyo po, tayo ay nasa Panginoon. Sabi nga po sa Mark 16:17, na di ba po gagamitin natin ang pangalan natin Panginoon si Kristo upang magpalayas ng mga sakit karamdaman sa ating mga buhay, di ba po? Kaya yan, alam ko po sa panalangin, magkasaw tayo ng gawa ng diablo sa buhay natin, ayan, ay lalayasan po tayo niya. Sa pangalan ni Jesus lang, di ba po? Kaya yun, salamat po sa buhay ni Gratis. Talagang susunod na lang po na linggo. Gusto magpasalamat. Ako na lang po ang nais magpasalamat sa ginagawa ng Diyos sa buhay ko na talagang sa kabila ng aking buhay, di ba po, na hindi man din po tayo perfect, pero alam niyo po, ang pagdinig ng Panginoon sa ating panalangin talagang naroon na po. Kaya yun, nais ko lang po ipasalamat ang ginagawa ng Diyos sa akin na talagang ano man po ang hingin ko sa Panginoon, talaga po ay tinutugon niyo po. Talaga napakabuti ng Panginoon sa aking anak. Hindi ba po na talagang niluluhod ko kayo sa Panginoon, iniiyak ko po yan sa Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos. At saan po ako lumapit, doon po ako lumapit sa uwa, dahil yun po kailangan. Yun po alam niyo po, pagdating ko doon, ayos po ang lahat. Talagang napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Talagang napakabuti niya po. Yun lamang po ang pinapasalamat ko at sa mga kagalingan, pinagkalaw niyo po ano man po ang mga naramdaman ko sa aking katawan. Talagang naranasan ko po yun na nahihilo ako. Siyempre, matanda na po. Kaya yun, hindi ko po maiwasan yung makaramdam ng gano'n. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon. Wala na po tayo oras. Isunod na po natin yung nagawain sa bahay ko ni Mr. Margie, ang pangako ng Panginoon na kanyang ihayag.